Profesor, tulungan niyo po ako, no? Ako'y hirap na hirap magpaliwanag doon sa aking dalawang apo nung sila ko'y makausap ko nung matapos na ang halalan. Kasi Hmm, nagtatanong sila kung ano ba ang nangyari noong EDSA People Power Revolution noong 1986. mm, So ikinuwento natin sa kanila. mm, Pero yung panahon na nakapanumpa na ang junior ni Ferdinand Marcos Sr., nagtatanong sila, mm, paano ko masasagot ang katanungan ng mga bata na, kung sila'y masama, naging diktador ng abuso sa mm, kapangyarihan at mm. napatalsik, bakit nga naman daw sila pinabalik ng mga Pilipino? Paano ko kaya masasagot 'yon? Ano kaya ano ang ano ang marapat tamang sagot doon kung meron man, profesor? Okay. Yeah, Manong Ted 'no, ganito rin yung ano, yung, aking, problema 'no, whenever, nagtuturo ako sa klase. Kasi lumalabas parati sa'tin 'pag sinabing martial law, may maraming pinatay, maraming human rights violations, so on and so forth ano. Tapos ano ba naman yung sasabihin mo, tatanungin sa'yo ng bata, hindi ba nangyayari ho yan ngayon? Siyempre natameme ako nun, sabi ko, "Oo nga 'no, nangyayari pa rin yan ngayon." Lumalabas tuloy parati na andun yung malaking katanungan, what made martial law unique? What made the dictatorship unique in our history? Mm. Unang-una sa inyong kasagutan sa inyong tanong, ang tindi ng historical amnesia natin, Mhm. 'no? At, madali tayong makalimot. Tapos ngayon pa sa panahon ng age of, information, kung saan ang media at ang social media ay napakalakas, nauso na talaga ang fake news. No, at hindi natin mapalitan na nabigyan ng bagong image ang Marcos, the former Marcos administration, ano. Um, ang kailangan siguro nating masabi at maipaliwanag kung ano ang naging unique dun sa ating kasaysayan tungkol sa martial law, no? At kung paano ito nangyari. Ngayon, at magtatanong din kayo kung anong pwedeng kasagutan dun, ano. Ngayon lang ako sa ating buong kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng isang tao na sa isang pirmahan lamang ay natanggal na ang ating karapatan. Isang pirmahan lang yon, isang signature lang ng martial law decree. And all of a sudden, we were in 19 years, 20 years of a dictatorship. Isang pirmahan lang. Wala palang nangyayari yun in our entire history. No? Tapos, ang pangalawang katanungan din na kailangan siguro din masagot, no? Bakit nagtagal ang martial law? No? 20 years yan. Sinasabi nga, bakit nagtagal ang martial law? Sinasagot parati sa akin, natakot kasi yung mga tao sa military, gano'n-gano'n. Pero sinasabi ko naman, ilang babala ng baril at masasabi natin natakot ang buong milyong-milyong Pilipino ng panahon na yon at nagtagal ang martial law. It took me some time before I finally found the answer. The martial law decree of the martial law provision of the 1935 Constitution did not contain any provision for the removal of martial law. Ang pwede lang magtanggal ng martial law during that time was the president, no? Kaya nung ginawa lang 1987 Constitution, naglagay na lang provision na ang Congress ang magde-decide, hindi ang Okay. presidente, Mm. no? Ngayon, um, wala akong makitang klarong solusyon pa dun sa inyong ano, sa katanungan. Anong sasabihin mo sa akin, sa aking apo, Mm. Mm. no? Mm. Ah, ang masasabi ko lang is magbasa ng tamang literatura, ng tamang, pagpapahayag ng, panahon ng diktadura, Mhm. no? Mhm. I don't believe that the present, president, no, will be a classic imitation of his father. Diyan nagkamali ang dating Pangulong Duterte na sinasabi niya magiging diktador si ano, Junior. si Junior, no? Doon siya nagkamali, kasi unlike 1972 until the 1980s, ang daming in place na puwedeng, Safeguards, oh. mag-stop sa kanya na gawin 'yon. Opo, okay. I'm not saying hindi ko sinasabing guarantee ito, no? Mm. Pero maraming in place sa batas, sa tao, sa media, at sa iba't ibang aralin na puwedeng mapigil 'yon.